Alam nyo ba na ang pagkain ng maling mani ay maaaring magpataas ng panganib sa sakit sa puso ng hanggang 40-80%? Para sa ating mga lolo at lola, mahalagang malaman ang katotohanan. Bilang inyong doktor, narito ako upang gabayan kayo. Alamin natin kung aling mga mani ang tunay na superfood at alin ang dapat iwasan para sa inyong kalusugan. Grupo Artisan. Paters, na uri ng mga nuts na dapat mong kainin ngayon, dumako na tayo sa unang bahagi ng ating usapan, ang 4 na uri ng mani na dapat nating kinakain para manatiling malakas at masigla. Ika-4 na bahagi, almonds, ang tagapagtanggol ng ating mga buto. Alam nyo ba, mga kaibigan, pagkatapos nating lumampas sa edad na 65, ang ating mga buto ay unti-unti nang nagiging marupok. Para na silang mga mamahaling porselana na madaling mabasag. Ang isang simpleng pagkatisod o pagkadulas ay maaaring maging sanhi ng malaking problema sa ating kalusugan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng almonds sa ating dieta. Ang almonds ay hindi lang basta masarap na merienda. Sa bawat isang kapat na tasa nito, makakakuha kayo ng humigit kumulang na 77 mg ng calcium. Pero heto ang mas mahalagang sikreto, ang almonds ay mayaman sa magnesium. Isipin nyo na ang magnesium ay parang isang draper. Kukunin niya ang calcium at dadalhin ito ng diretso sa inyong mga buto. Kung wala ang draper na ito, ang calcium ay maaaring tumira lang sa inyong mga ugat at maging sanhi ng pagbara sa puso. Marami sa aking mga pasyenteng senior ang madalas magreklamo tungkol sa hirap sa pagdumi o constipation. Sa katunayan, halos 40% sa atin ang nakakaranas nito. Ang almonds ay may 3.5 grams ng fiber na tumutulong upang maging maayos ang ating panunaw. Ayon sa pananaliksik mula sa Tufts University, ang mga bitamina sa balat ng almonds ay tumutulong din upang protektahan ang ating mga brain cells laban sa pagtanda. Naalala ko ang isa sa aking mga pasyente na si Jingiro Linda mula sa Florida. Dati ay palagi siyang nakararanas ng panghihina at paninigas ng mga kasukasuan. Pinayuhan ko siyang kumain ng 15 hanggang 20 piraso ng almonds bawat araw. Ngayon, mas malakas na ang kanyang mga binti sa paglalakad sa parke. Ang payo ko sa inyo, simula ng pagkain ng almonds araw-araw. Ngunit tandaan, kailangang nguyain itong mabuti upang hindi mabulunan, lalo na kung kayo ay may kaunting hirap sa paglunok. Ika-3 bahagi, walnuts, ang pagkain na nagpapatalas ng ating isipan. Kung titingnan nyo ng mabuti ang isang walnut, mapapansin nyo na kamukhang-kamukha nito ang hugis ng ating utak. Parang ipinapaalala sa atin ng kalikasan kung para saan ba talaga ang maning ito. Ang walnuts ay ang pinakamagandang pinagkukunan ng plant-based omega-3 fatty acids o tinatawag nating ALA. Ang mga taba na ito ay mahalaga upang mapanatiling nababalot at protektado ang ating mga brain cells. Habang tayo ay tumatanda, madalas nating makalimutan ang pangalan ng ating mga apo o kung saan natin nailagay ang ating mga susi. Ito ang tinatawag nating brain fog. Ang walnuts ay may mga polyphenols na lumalaban sa pamamaga sa loob ng ating utak. Bukod dito, ang walnuts ay may taglay na melatonin. Kung kayo ay nahihirapang makatulog sa gabi, ang pagkain ng ilang piraso nito bago matulog ay makakatulong upang magkaroon kayo ng mahimbing na pahinga. May isang pag-aaral sa Journal of Nutrition na nagpatunay na ang mga nakatatanda na kumakain ng 1.5 ounces ng walnuts araw-araw ay naging mas mabilis mag-isip sa loob lamang ng 8 linggo. Katulad na lamang ni Ginkard Martha, isang matagal ko nang kakilala sa Ohio. Dati ay hirap na siyang tapusin ang kanyang paboritong crossword puzzles, ngunit nang isama niya ang walnuts sa kanyang dieta, naging mas matalas muli ang kanyang alaala at bilis sa pagsagot. Ang aking tagubilin, kumain ng 7 hanggang 9 na hating piraso ng walnuts bawat araw. Itago niyo ang mga ito sa loob ng refrigerator upang manatiling sariwa ang mga natural na langis nito at hindi mapanis. Kung nakikita nyo na ang impormasyong ito
tungkol sa pagtulog ay nakakatulong sa inyo, pakisulat naman ang salitang sleep sa ating comment section. Napakahalaga nito upang malaman ko na nakikinig kayo at handang baguhin ang inyong buhay para sa mas mabuting kalusugan. Ikadalawang bahagi. Pistachios, ang kalaban ng mataas na presyon. Marami sa atin mga kaibigan ang nakikipaglaban sa mataas na presyon ng dugo o tinatawag nating hypertension. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga bato o kidneys ay hindi na kasinggaling sa paglalabas ng asin sa ating katawan. Ang sobrang asin na ito ang nagiging sanhi upang ang ating systolic blood pressure ay tumaas, na nagbibigay ng matinding pagod sa ating puso. Ang pistachios ay ang inyong lihim na sandata. Ang maning ito ay mayaman sa potassium, humigit kumulang na 285 mg sa bawat serving. Ang potassium ay gumagana bilang isang natural na pambura ng asin. Tinutulungan nito ang inyong mga bato na ilabas ang sodium upang ang inyong mga ugat ay lumuwang at bumaba ang inyong presyon. Bukod dito, ang pistachios ay may taglay na lutein at zeaxanthin. Ito ang mga sustansyang nagpoprotekta sa inyong mga mata laban sa macular degeneration, ang pangunahing dahilan kung bakit lumalabo ang paningin ng mga edad 60 pataas. Isipin nyo ang pagkain ng pistachios bilang isang ehersisyo para sa inyong isipan. Ang pagtatanggal ng balat nito ay tinatawag nating mindful eating. Dahil mabagal nyo itong kinakain, mas nabibigyan nyo ng pansin ang inyong busog. Kaya naiiwasan ang sobrang pagkain na nagdudulot ng pagtaas ng timbang. Ang payo ko sa inyo, kumuha ng 49 na piraso ng pistachios bawat araw. Siguraduhin na ang pipiliin ninyo ay ang unsalted o walang asin. Dahil ayaw nating dagdagan ang asin sa inyong katawan. Ito ay isang simpleng paraan upang mapangalagaan ang inyong puso at paningin ng hindi umaasa lamang sa mga tableta. Ikaunang bahagi, Brazil nuts, ang lunas para sa inyong thyroid. Marami sa aking mga pasyente ang pumupunta sa klinika at nagsasabi sa akin, "Dok, parang wala na akong sigla. Palagi akong pagod, giniginaw, at parang laging malungkot. Siguro ay dahil lang ito sa aking katandaan." Pero, alam nyo ba mga kaibigan na madalas ay hindi lang ito dahil sa edad? Ang tunay na dahilan ay maaaring ang inyong thyroid. Ang thyroid ang nagsisilbing baterya o master switch ng ating katawan. Kapag ito ay humina, ang inyong enerhiya, metabolismo at maging ang inyong mood ay hihina rin. Halos 20% ng mga taong lampas sa edad na 65 ang may problema sa thyroid na hindi natutuklasan dahil ang mga sintomas nito ay kamukha ng karaniwang pagtanda. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng Brazil nuts. Ang maning ito ang pinakamayamang pinagkukunan ng selenium sa buong mundo. Sa katunayan, ang isang piraso lamang ng Brazil nut ay naglalaman na ng 76 na micrograms ng selenium o mahigit 137% ng kailangan ninyo sa isang araw. Ang selenium ay parang susi na nagbubukas sa inyong thyroid hormones upang magamit sila ng inyong katawan. Kung wala ito, kahit anong kain ninyo ng masustansya, mananatili kayong matamlay. Bukod sa inyong thyroid, ang Brazil nuts ay may mga special fatty acids na tumutulong protektahan ang myelin. Ang myelin ay ang insulation o balat na bumabalot sa inyong mga nerve cells. Habang tayo ay tumatanda, ang myelin na ito ay unti-unting numinipis, kaya naman bumabagal ang ating reflexes at mas nagiging ulyanin tayo. Sa pamamagitan ng pagkain ng Brazil nuts, tinutulungan ninyong panatilihing mabilis ang inyong pag-iisip at reaksyon, na napakahalaga upang maiwasan ang mga aksidente o pagkadulas. Naalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Jim. Si Jim ay isang lolo na nasa edad 72 na dating napakasigla sa kanilang komunidad. Ngunit isang araw, napansin ng kanyang pamilya na naging napakabagal na ng kanyang mga kilos at lagi na lang siyang nakaupo sa kanyang tumba-tumba. Sabi ni Jim sa akin, "Dok, pakiramdam ko ay nauubusan na ako ng gasolina." Matapos ang ilang pagsusuri, nalaman naming kailangan lang ng kanyang thyroid ng kaunting tulong.
Pinayuhan ko siyang kumain ng 1 hanggang 2 Brazil nuts bawat umaga. Pagkalipas lamang ng 1 buwan, bumalik ang sigla sa mga mata ni Jim. Sabi niya, parang may nagbukas muli ng ilaw sa loob ng kanyang katawan. Ngayon, nakakasabay na uli siya sa paglalakad ng kanyang aso tuwing umaga. Ang selenium na makukuha ninyo sa Brazil nuts ay tinatawag nating organically bonded. Ibig sabihin, mas madali itong tanggapin at gamitin ng inyong katawan kaysa sa mga synthetic na vitamins na nabibili sa bote. Ang pagkain ay ang inyong pinakamabisang gamot basta't alam nyo ang tamang sukat. Ngunit heto ang aking mahigpit na babala, mga kaibigan. Dahil sa sobrang tindi ng taglay nitong selenium, huwag na huwag kayong kakain ng higit sa 2 piraso bawat araw. Ang sobrang selenium ay maaaring maging sanhi ng pagkalason o toxicity na makakasama sa inyong buhok at kuko. Isipin niyo na ang Brazil nut ay parang isang natural na suplemento. Hindi ito merienda na kinakain ng maramihan. Ang aking praktikal na payo, kung bibili kayo ng Brazil nuts, hanapin niyo yung nasa loob pa ng shell kung maaari. Ang natural na balat nito ang nagpapanatili ng mga sustansya sa loob. At dahil mataas ang taba nito, itago niyo ang inyong Brazil nuts sa loob ng refrigerator upang hindi ito mapanis o maging rancid. Simulan ninyo ang inyong araw sa 1 pirasong Brazil nut at damhin ang muling pagbabalik ng inyong lakas at sigla. Ito ay isang simpleng hakbang, libre mula sa mga kemikal na magbibigay sa inyo ng kapangyarihang mabuhay ng may kalidad sa inyong mga ginintuang taon. Grupo 2. 4 na uri ng nuts na dapat iwasan. Ika-4 na bahagi, peanuts, ang tahimik na sanhi ng pamamaga sa inyong katawan. Alam ko, mga kaibigan, ang peanut butter and jelly sandwich ay bahagi na ng ating kulturang Amerikano. Ngunit kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Ang peanuts ay hindi talaga mani. Sila ay mga legumes na tumutubo sa ilalim ng lupa. Dahil dito, madali silang kapitan ng isang uri ng amag na tinatawag nating aflatoxin. Habang tayo ay tumatanda, ang ating atay ay hindi na kasing bilis maglinis ng toxins, kaya ang pagkain ng peanuts ay nagiging malaking pasanin sa ating katawan. Bilang inyong doktor, nakikita ko ang panganib nito sa inyong mga kasukasuan. Ang peanuts ay puno ng omega-6 fatty acids. Kapag sobra ang omega-6, nagdudulot ito ng pamamaga o inflammation. Ang pangunahing dahilan kung bakit masakit ang inyong mga tuhod at likod sa umaga. Higit sa lahat kung kayo ay umiinom ng blood thinners tulad ng warfarin. Ang vitamin K sa peanuts ay maaaring makagulo sa bisa ng inyong gamot. Ang mga commercial peanut butter sa grocery ay madalas ding may dagdag na asukal at masamang mantika na nagpapataas ng presyon. Naalala ko si G. Robert, isang pasyente ko na mahilig sa peanut butter. Palagi siyang nagrereklamo ng pananakit ng arthritis. Nang itigil niya ang pagkain nito sa loob ng 2 linggo, laking gulat niya na nabawasan ang hapdi sa kanyang mga daliri. Kaya ang payo ko, itigil na ang pagkain ng mga processed peanut butter. Suriin ninyong mabuti ang label sa likod ng garapon. Kung may nakita kayong asukal o hydrogenated oil, huwag niyo na itong bilhin. Kung nagulat kayo sa katotohanan ito tungkol sa paborito nating merienda, pakisulat naman ang salitang wow sa comment section. Mas mabuting kumuha ng protina mula sa ibang pagkain na mas ligtas para sa inyong puso. Ika-3 bahagi, cashews. Ang mapanlinlang na asukal sa inyong dieta. Marami sa atin ang mahilig sa cashews dahil sa tamis at lambot nito. Ngunit heto ang kailangang malaman ng ating mga kaibigang may diabetes. Ang cashews ay puno ng starch o carbohydrates. Sa bawat 1 ounce, mayroon itong 9 na grams ng carbs. Para sa ating mga senior na kailangang bantayan ang sugar sa dugo, ang cashews ay parang kumakain na rin kayo ng asukal sa anyo ng mani. Ito ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng inyong blood sugar na nagpapabigat sa inyong katawan. Bukod sa asukal, ang cashews ay mayaman sa oxalates. Ito ang chemical na kumakapit sa calcium sa loob ng inyong katawan. Kapag nangyari ito, hindi na nakukuha ng inyong mga buto ang calcium na kailangan nila na nagre-resulta sa loangsyong o osteoporosis. Ang mas malala pa,
Ang oxalates na ito ang bumubuo ng kidney stones. Sa edad na 60 pataas, ang ating mga bato ay kailangan ng mas malambot na trabaho. At ang cashews ay nagbibigay ng matinding hirap sa kanila. Ang hugis nito na parang baluktot ay maaari ring maging sanhi ng pagkapuwing o choking hazard para sa mga kaibigan nating nahihirapan ng lumunok. May isang pasyente ako, si Ginger Betty, na palaging kumakain ng cashews dahil akala niya ay healthy ito. Nagtaka siya kung bakit tumaas ang kanyang asukal sa dugo kahit hindi siya kumakain ng matatamis. Nang palitan namin ang kanyang merienda ng walnuts at almonds, agad na bumuti ang kanyang mga laboratory results. Kaya ang aking hamon sa inyo, itapon na ang mga oil-roasted at maalat na cashews sa inyong pantry. Palitan ito ng mga hilaw na almonds o walnuts na mas mabuti para sa inyong buto at asukal. Tandaan, ang pagkain ay dapat na nagbibigay ng buhay, hindi nagdadala ng karamdaman. Pakitandaan ang mga payong ito upang manatiling malakas at malayo sa anumang panganib. Ikadalawang bahagi. Macadamia nuts, ang mabigat na pasanin para sa inyong gallbladder. Alam ko, ang macadamia ay itinuturing na isa sa mga pinakamasarap at mamahaling mani sa mundo. Ngunit bilang inyong doktor, kailangan ko kayong bigyan ng babala. Ang macadamia ang may pinakamataas na calorie density sa lahat ng mani. Umaabot ito sa 200 calories sa bawat isang ounce lamang. Habang tayo ay tumatanda, ang ating metabolismo ay bumabagal ng husto. Ang pagkain ng ganito karaming calories ay mabilis na nagdudulot ng pagtaba. At ang labis na timbang ay nagbibigay ng matinding stress sa ating mga tuhod at puso. Bakit ba ito nagiging mapanganib para sa ating edad? Ang pangunahing dahilan ay ang ating APDO o gallbladder. Sa ating pagtanda, ang paggawa ng bile, ang likidong tumutunaw sa taba, ay hindi na kasing epesyente tulad ng dati. Ang macadamia ay punong-puno ng saturated fats, mga 3 grams sa bawat ounce. Ang ganito kataas na taba ay nagpapahirap sa inyong gallbladder. Sa katunayan, halos 15% ng mga senior ay may mga gallstones na hindi nila alam. Ang pagkain ng macadamia ay maaaring maging sanhi ng matinding sakit sa tiyan na hindi nyo inaasahan. Bukod sa inyong tiyan, may isa pang panganib ang macadamia. Ito ay para sa inyong mga ngipin. Sa ating edad, ang ating enamel ay mas manipis na at marami sa atin ang may mga crowns, bridges o pustiso. Ang macadamia ay napakatigas at siksik. Ang isang maling kagat lamang ay maaaring makasira sa inyong mamahaling dental work. Ang mga sintomas ng pagkakaroon ng problema rito ay hindi lang pananakit ng tiyan, kundi pati na rin ang pagtaas ng inyong LDL cholesterol o ang tinatawag nating bad cholesterol. Maraming pananaliksik ang nagpapakita na ang mga pagkaing masyadong mataas sa saturated fat ay nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso para sa mga senior. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay G. Harry, isang pasyente ko mula sa Arizona. Mahilig si Harry sa macadamia nuts bilang merienda habang nanonood ng telebisyon. Napansin niya na palagi siyang may nararamdamang hapdi sa kanang bahagi ng kanyang tiyan at madalas siyang nahihilo. Akala niya ay dahil lang ito sa kanyang pagtanda. Ngunit nang suriin namin siya, nalaman naming ang kanyang gallbladder ay nahihirapan na dahil sa sobrang taba mula sa kanyang merienda. Matapos naming alisin ang macadamia sa kanyang dieta, nawala ang sakit at bumaba rin ang kanyang timbang. Kaya naman, ang aking payo sa inyo, mangyaring limitahan o itigil na ang pagkain ng macadamia nuts. Kung hindi nyo talaga mapigilan, kumuha lamang ng 1 o 2 piraso, ngunit mas mabuti kung lilipat na lamang kayo sa pistachios na mas magaan sa inyong katawan. Ang tunay na pagkain ay dapat nagbibigay sa inyo ng lakas, hindi ng bigat sa inyong apdo at bulsa. Ikaunang bahagi, pine nuts, ang maning nanggugulo sa inyong mga gamot. Narito na tayo sa pinakamapanganib na mani para sa mga senior, ang pine nuts. Ito ang tinatawag nating dark truth na bihirang pag-usapan. Ang pine nuts ay may mga kemikal na maaaring makipag-interaksyon sa higit 60% ng mga gamot na iniinom nating mga nakatatanda.
Kung kayo ay umiinom ng mga statins para sa cholesterol, gamot sa high blood pressure o mga antidepressants, ang pine nuts ay maaaring magpahina sa bisa ng mga ito o magdulot ng masasamang side effects. Bilang inyong doktor, ang pinaka-ikinababahala ko ay ang tinatawag nating pine nut syndrome. Ito ay nagdudulot ng isang mapait at tila bakal na lasa sa inyong bibig na maaaring tumagal ng ilang linggo. Para sa ating mga senior, ang pagbabago sa panlasa ay isang malaking problema. Kapag ang pagkain ay lasang bakal, nawawalan tayo ng gana kumain. Ayon sa pananaliksik, hanggang 40% ng mga taong nakakaranas nito ay nakakakita ng mabilis na pagbaba ng timbang at panghihina ng katawan. Habang tumatanda tayo, ang ating mga taste receptors at ang paraan ng paglilinis ng toxins sa ating katawan ay nagbabago, kaya mas madali tayong tamaan ng syndrome na ito. Isa pang panganib ng pine nuts ay ang kanilang sukat. Dahil maliliit at madulas ang mga ito, napakadali nilang ma-aspirate o pumasok sa maling daanan, diretso sa inyong baga. Ito ay isang seryosong panganib lalo na kung kayo ay nakakaranas ng dry mouth dahil sa inyong mga maintenance na gamot. Higit sa 70% ng mga senior ang umiinom ng maraming gamot na nagpapatuyo ng laway, kaya mas mataas ang panganib nating mabulunan. Naalala ko si Gina Namor Susan, isang masayahing lola na mahilig magluto ng pasta na may pesto. Isang araw, nagreklamo siya sa akin na lahat ng kanyang kinakain ay lasang kalawang na. Nawalan siya ng ganang kumain at mabilis siyang nanghina hanggang sa hindi na siya makatayo ng maayos. Matapos naming matuklasan na ang pine nuts sa kanyang paboritong pesto ang dahilan, itinigil namin ito. Inabot ng 3 linggo bago bumalik ang kanyang panlasa. Muntik na siyang maospital dahil sa dehydration at kakulangan sa nutrisyon. Ang aking mahigpit na bilin sa inyo, mangyaring iwasan ang pine nuts kung kayo ay umiinom ng maraming maintenance na gamot. Huwag ninyong hayaang ang isang maliit na mani ay sumira sa bisa ng inyong mga gamot at sa inyong gana sa pagkain. Mas mabuting gumamit ng walnuts o almonds bilang kapalit sa inyong mga putahe. Ang inyong kalusugan ay nakasalalay sa inyong mga desisyon sa kusina. Mga kaibigan, ang pag-iwas sa mga maning ito ay hindi nangangahulugang mawawalan na kayo ng kasiyahan sa pagkain. Ito ay tungkol sa pagpili ng mas ligtas at mas matalinong paraan upang manatiling masigla. Suriin ninyong mabuti ang inyong mga snack jars at siguraduhin na ang inyong kinakain ay tunay na nag-aalaga sa inyong puso, utak at buong katawan. Sapagkat sa huli, ang bawat maling kagat ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa inyong mahabang buhay. Manatiling ligtas at laging piliin ang tama para sa inyong kalusugan. Ang ating kalusugan ay nasa ating mga kamay. Ang maliliit na pagbabago sa ating pagkain ay nagdadala ng malaking ginhawa sa huli. Sa comments sa ibaba, sabihin niyo sa akin ang isang maliit na bagay na babaguhin niyo ngayong linggo. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating komunidad. Ibahagi rin ito sa inyong mga mahal sa buhay. Pagpalain sana kayo ng may kapal at manatiling malakas. Hanggang sa muli.